Magandang araw mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga katulad kong mga kagulong. Ah, a belated Mid-Autumn Festival to everyone. Itong Mid-Autumn Festival, mas kilala ninyo siguro sa Mooncake Festival. Ito yung panahon na nagbibigayan ng mooncake. Para sa mga Chinese, ito yung panahon na nagre-reunion, hindi lang ang mga magkapamilya, kahit may mga magkaibigan. So, medyo naging abala ang iyong lingkod, no? Si Nansin. Pero makikipagkwentuhan na naman ako sa inyo today, no? Before anything else, gusto ko magpasalamat sa mga nanonood ng vlog ko. Kasi napansin ko na medyo tumataas na ang views natin, no? Yun ang nakaka-inspire sa akin para magpatuloy, no? Pero baka pwede pong makiusap na ah, while you watch this vlog, baka pwede naman paki-hit na rin ang like and subscribe para lalong ma-motivate tayo sa ating ginagawa, no? Thank you very much. Bago ako papasok sa gusto ko talagang talakayin today, eh, may napanood kasi akong vlog eh. Ito ay vlog ni Attorney Libiran ba yun? At sa vlog niya, humihingi siya ng simpatya. Inaano niya na may death threat daw sa kanya si Senator Raffy Tulfo. Alam niyo, Attorney Libiran, di ba kayo yung, ang image ninyo is nag-e-expose kayo, nag-ano kayo, tinitira nyo ang kung sino-sino. So, para humingi ng simpatya, nagpapaawa effect, parang hindi naman bagay. Nakaka-turn off. No? Sana wag ganun. You have the courage to expose people, yung pinupuna mong tao, edi tanggapin mo whatever comes your way. 'Di ba? Ika nga ni the late Senator Miriam Defensor Santiago na she ate bullet and death threats for breakfast. See, kailangan may ganun kayong 'di ba? Huwag yung hingi kagad ng simpatya sa iyong mga followers, no? Besides, kung talagang may balak kang ipatumba ni Senator Raffy Tulfo, hindi niya yun iba-broadcast sa isang programa, sa vlog. Ano siya, nasisiraan para pag may nangyari sa'yo, siya ang unang suspect? Of course not, no? Alam naman natin na si Senator Raffy Tulfo, ang image naman niya ay gusto niya yung siga, matapang, na angas. Senator Tulfo, baka pwedeng bawas-bawasan natin yung ganun, no? Kasi you're now a senator, you're a statesman. So medyo hindi statesmanly yung ganyong pag-aangas nyo, no? Eh, Kaya nga natatawag na babansagan kayong Senator Grandstand. Kasi mahilig kayong makisawsaw, umepal sa lahat ng issue. Pero, ang trabaho mo, hindi mo nagagampanan ng maigi. Kasi nung pinag-usapan yung bill na mismo ikaw ang nag-sponsor, nung pinag-usapan, hinimay-himay ni Senadora Pia Cayetano, nautal-utal kayo at hindi nyo kabisado ang batas na kayo ang nag-i-sponsor. Okay? Ito ay yung batas na tungkol sa mga seaman. Okay. Sana naman, alam nyo, yung batas na susulatin ninyo,
ay makakaapekto sa maraming henerasyon na mga gustong maglayag sa dagat. So, katawa-tawa naman na nauutal kayo kasi lumalabas na you don't know anything about the bill you sponsored. And that's precisely, yan ang trabaho po ninyo. Hindi yung trabaho nyo na magpakitang gilas, makisawsaw sa kung ano-anong mga issue sa lipunan kasi wala kayo sa RTIA. Nasa Senado kayo at ang trabaho ng isang senator ay gumawa ng matitinong batas na pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. So ito lang, no? Itong dalawang ito, wala talagang itulak kabigin eh. Yung isang nagpapaawa, yung isang panay ang angas dyan, no? Actually, Senator Tulfo, kuminsan, no, nababastusan ako sa iyong estilo, lalo na pagkausap ninyo, yung mga opisyales, mga police chief or whatever, bawas-bawasan naman ninyo yung pagpapahiya sa tao. Hindi naman lumalabas na matapang kayo eh. Ginagamit lang ninyo ang iyong impluensya para mambuli. Bully ang dating ninyo. Which is, hindi naman napakagandang imahe yun. Kaya nga yung kuya mo na ganun din ang image, si Mr. Ramon Tulfo. Di ba nang pahiya nung katapat lang pala niya ay si Claudine Barreto? Nabugbog siya sa airport. Wag sana ganun. Hindi maganda para sa isang senador ang ganun. I-maintain natin yung respeto. Kung naaawa kayo sa mga dumudulog sa inyo, sa iyong programa, nandun na ako pero hindi kailangan ipakita niyo sa tao kung paano niyo pahiyain ang kabilang panig naman. Kasi lumalabas na para kayong bully. Okay? Ngayon, speaking of bully, itong isang ito, napansin ko, simula ng pinag-usapan ng budget ng 2024, sobrang parang langaw na ang ingay-ingay sa Kongreso. Ito ay walang iba kundi si Raul Manuel. Okay? Kaya ito ang isang dahilan kung bakit ayoko yung party list system na yan eh. Yung mga katulad ni Raul Manuel, nagtatago sa party list para sila mahalal. Ako ay naiinis sa kanila, no? Makakaliwa sila. They are espousing leftist na prinsipyo, mga makakomunista. Kuda sila ng kuda. Pero the mere fact na panay ang salita nila, na nagrarally sila, siya noon sa kalsada din nang galing yan eh. Those are the perks of a democracy. Sa tingin mo ba, Representative Raul Manuel, or shall I call you Congressman Raul Manuel, sa tingin mo ba, kung komunista tayo, pwede kang mag-ingay ng mag-ingay dyan sa Kongreso? Hindi, no? Kasi authoritarian yun eh. Hindi ka pwedeng mag-rally sa kalye, hindi ka pwedeng magpahayag ng ibang na anti-government na sentiments mo sa Kongreso. Kasi komunista nga eh. Kayo linilito ninyo ang tao eh. Napaka-hipokrito ninyo eh. Nag-e-enjoy kayo sa lahat ng perks ng isang democracy, pero ang sinusuportahan ninyo ay ang mga komunista, makakaliwa. Sa tingin mo ba, let's say komunista ang Pilipinas, may chance ka magkuda-kuda dyan sa Kongreso? Sa tingin mo ba, may chance ka na mahalal? Wala namang eleksyon doon eh. So, kung anti-government ka sa isang komunista,
either tatanggalin ka nila ng wala sa oras sa iyong position or bigla ka na lang mag-disappear. Alam mo sa sobrang kayong mga isa ka lang doon sa mga langaw diyan sa Kongreso eh. Tawag ko nga mga langaw, hindi bubuyog kasi ang bubuyog may benepisyo na dinudulot sa environment. Ang langaw wala. Sakit lang ang dinudulot sa tao. Ilan kayo diyan mga langaw diyan ni kayo ni Franz Castro, Arlene Rosas? Malangaw kayo. Yung mga kung ano-anong lumalabas sa bibig ninyo, mga walang resibo, lalo kayong mag-ingay, lalong nawawala ang credibility ninyo. O, di ba dati, gusto mong isisi ang pagkapaslang kay Percival Mabasa, o mas kilalang Percy Lapid. Gusto mong akusa ang ibagsak ang sisi kay President Bongbong Marcos? O, asan ang resibo? Nasaan? May mailabas ka bang resibo? Wala. At matanong kita, yung SIM card registration, inanuhan mo rin yon. Antay ka rin doon, hindi mo gusto yon. Bakit? Takot kayo na ma-profile kayo? At para magsigaw-sigaw ka dyan na red tagging? Buti tinuruan ka. Akala ko ba, summa cum laude ka? Hindi mo alam na wala sa batas natin ang bawal mag-red tagging. Tsaka paano naging red tagging kung nagsasabi lang naman, nagle-label lang naman ng totoo? Kagaya mo, makakaliwa ka. So anong isisigaw mo? Nire-red tag ka? Kaya nga, lalong pag-ingay nyo na wala kayong maipakitang resibo, lalong nawawala ang tiwala ng mga tao sa inyo. Lalo na katulad ko, isang hamak na mamamayan lang naman, no? Napapansin ko, sobrang ingay ninyo. Tsaka masyado ninyong hinihimayan confidential funds, lalo na kay VP Sara. Gusto ninyo kung pwede, tanggalin na lahat ng confidential funds. Ano kala niyo sa amin? Uto-uto, mga tanga. Alam naman namin na alam ninyong mga makakaliwa na ang Confi Fund ay ginagamit sa pagtugis sa inyo. Kaya nga humihina na kayo 'di ba? Kaya ayaw ninyo sa confidential fund na yan. Yan ang ginagamit sa mga informants, sa mga operasyon laban sa inyo. Ito lang kaya sabi ko napaka-hipokrito ninyo Nasa ikaw ang representative ng kabataan. At tanungin nga kita, bakit hindi ninyo ine-encourage ang mga kabataan na to stay in school, mag-aral? O bakit hinihimok mo sila na magmamundok? Ano bang kinabukasan na naghihintay sa kanila doon? O nauubusan na kayo ng panangga ng bala? Doon kayo nabubuhay di ba? Habang yung mga hinihimok ninyo sa bundok ay namamatay sa gutom, kayo naman ay umuunlad dito, di ba? Ano pa nga honorable gentleman from Iloilo. O siya. Kaya na lang, God bless na lang sa mga katulad ninyo. Sana wag nyo nang sirain ang mga kabataan. At bawas-bawasan mo yung pag-iingay doon sa Kongreso. Kasi lumalabas na hindi ka lang maingay. Bastos ka pa. Kaya wag mong ipamukha yung iyong summa cum laude. Magaling ka lang mag-aral, pero hindi ka smart. That's all. Everybody have a good day. And
God bless everyone. Thank you.